back again to my YouTube channel. Ano ngayon, December 25, Pasko. Tapos ano na, mag-aalas 7 na, may misa ngayon. Sila Ate Pam na kakaalis lang din. So hindi ako nakapag-vlog kanina kasi syempre nag-enjoy kami kanina. May bisita kanina pero medyo late na kaming nagising ni Marvin. Ano oras na tayo nagising? 10? Tapos dumating yung kataba 10? Kanina? Oo. Ginigin mo ko 8. 8. Ginising ko si Marvin kanina 8. Hindi na ako makatulog wala akong kausap. Tapos pagkatapos noon nakatulog uli ako. Tapos ayun, pagkagising ko uli naligo na ako diretso. Tapos dumating nga sila Kuya JP, yung katrabaho nila Marvin yun, is galing sa Kipling. Nung dumating sila mga 11 na ata, tapos yun sabay-sabay kami kumain, kwento-kwentuhan. Sila Kuya JP, ano na yan, permanent resident na din sila. Yan, sana tayo din soon. Uy, sana all. Tapos ayun, yung simba ngayon, 15 minutes yung layo dito sa bahay. Tapos kanina, balak namin papagas kami ni Marvin. Kaso nga, ayun nga, pagkaalis nila Kuya JP, nag-ano kami, Graham yun, no? Mango Graham. Tapos, pagkakain namin, napunta akong kwarto kasi lang sana ako, mag-edit sana ako ng vlog. Tapos, hindi ko na namalaya, nakatulog na ako. Tapos, nagising na ako, ito na, alas 6 na. Tapos, kalapit ko si Marvin, tulog na. Nung nagising ako, ang dilim-dilim na, guys. Kaya sabi, sisimba nga pala kami. Sakto naman, nagising naman kami alas 6 kasi alas 7 yung ayun, si Marvin naligo na din. Tapos bukas pa lang sinihan pag Pasko kasi 'di ba yung mga mall, yung ibang mga store sarado. Pero yung sinihan kasi nanood na sini sila Kuya JP para din sa mga bata. So ayan, mamaya na lang ako mag-update. Hindi namin alam kung saan yung simbahan. First time namin magsisimba doon ngayon. Ito yung simbahan, no, guys. Ang laki pala. Kasi yung sinisimbahan natin, maliit lang, bebe? So magpa-park muna kami. Sana may parking pa. Doon ba? Umikot kami, guys. Wala nang parking doon sa kabila. Maliit lang yung likod. Ito pala yung harap. Ayan. So dito dapat kami kanina kaso wala nang parking. So doon na lang kami. Ang laki ng simbahan. Nagbangs pala tayo kanina. Yung bangs ko. Hindi ako marunong maggupit. Tapos, ayan, maikli yung iba. Tawang-tawa sa akin sila Marvin kanina. Ayan, madulas. Ay, hindi naman. Ang laki. Ang ganda ng simbahan dito. Guys, nandito kami sa McDo. Malapit lang. Ito lang kasi yung bukas dito. Malapit sa amin. Oo nga. So, ayan. Mag-merienda lang. Bebe time. Ayan lang yung in-order namin. Chicken nuggets. 6 pieces. Saka isang burger. Yan. Bebe, washroom lang ako. Antok yun. Ang lasa. Diba sa sandwich ng Tim Hortons may habanero? Ngayon ko lang ito na-try. Masarap pala to. Best. Kaya nga sa sakyan. Ha? May tubig kaya sa sakyan? May tubig dun nga. Frozen. Frozen na yung tubig. Hey guys, nandito na kami sa bahay. So, hindi na kami nakapag-update kung ano na nangyari dito sa bahay. So, December 25, 2 years na kami dito sa Canada. Gusto lang namin balikan lahat ng mga nangyari sa amin mula nung dumating kami dito. Kasi nung dumating kami dito, wala talaga kaming kakilala. Si Ate Roxanne lang. Ate Roxanne. Kasi nasa North York sila. North York sila nung dumating kami. Nag-stay kami doon ng 2 days hanggang Boxing Day. Tapos, nung hinatid kami ng asawa ni Ate Roxanne sa titirhan namin, doon na sa Scarborough. Doon kami nag-stay sa Scarborough ng halos 1 year. Oo, natid kami doon. Tapos, tito ko, pinsan ng mama ko, na-meet namin siya pagkatapos ng birthday ko ba yun?
Ay, hindi bago. Last year yun eh. January na nung na-meet namin. Sa Sila Tito. January, Before birthday ko ata yun, no? May mga binigay sa amin, di ba, si Tito. Hindi naman kami din pinabayaan ng Tito ko. Kaso nga lang, ang nangyari nga lang nun, malayo ang Tito ko, nasa Mississauga. Gusto nga sana, baka daw pwede pang mag-shift si Marvin doon. Palipat kami sa Mississauga School. Ayun. So, ayan na nga, dumating na kami dito. Tapos, nakalipat na kami ng bahay ni Marvin. Doon na nag-start ayun, nagka-work ako ng receptionist kasi yung kasama ko sa, yun nga, nasabi ko sa, si Kaylee. Ano sila, Irish? Oo, kasama namin sa bahay. Sakto may hiring sa kanila, kaso part-time lang na receptionist. Nag-receptionist ako doon, tapos doon nga, syempre may mga group na mga international student doon sa Facebook. Nag-post ako kung saan mayroong hiring, ganyan. May nag-message sa akin si Ate Olive. Yan, si Ate Olive, sabi niya, sa Five Guys, mag-try daw ako kasi may kakilala daw siya doon na manager. So, naipasok kami parehas ni Marvin, nag-part-time. Parehas kami ni Marvin part-time doon. Hindi na kami magka-shift. Isang beses nagka-shift tayo. Isang beses lang. Ayun. Naalala ko noon, kasi nung time na yun, guys, nung dumating kami noon, edi nagka-work na nga kami. Nagkaroon kami ng work. Ay, winter. Ang hirap ng winter. Nakita niya yung vlog namin nung nag-a-apply kami ni Marvin. Umulan, mag-snow. Iba-iba yung weather pag hanap namin ng trabaho. Tapos hindi kami tinatanggap kasi yung unang apply mo pala sa Tim Hortons doon sa amin, Lawrence. Inihingan ako ng Canadian experience. Sinabi ko naman din na kakadating lang namin. Parang 1 week pa lang kami noon. Tapos, naano na kami noon ni Marvin na parang, naano na siya na parang ang hirap. Parang sabi niya, magagalaw namin yung pera nila Mama Aida. Kasi nga, ang balak namin, hindi namin gagalawin yon. Ay, hindi pala basta-basta rin pala yung, yung pagkuha ng work. Alam mo, 8 months bago ako nakakuha ng full-time, guys. Bago kami nagka-healthcare. Bago yun, di ba? 2 part-time mo. Part-time mo. Nagtrabaho ka sa receptionist, 5 guys. Sabay yun, tapos nakahanap ka ng cleaning sa di ba? Sa downtown, oo. Mas okay ko yung sahod doon, tapos office, yung mga office ang nililinisan namin doon. Mas mahaba yung oras hanggang sa binitawan ko yung receptionist na, no? Pero before, 5 guys muna. Uy, hindi. 5 guys yung may inalisan ko. Hindi. 5 guys. Yung receptionist ang una kong inalisan. Hindi, 5 guys, babe. 5 guys ba? Hindi naman lala. Receptionist ka muna, tapos diretso ka 5 guys. Basta, umaga receptionist, gabi naman nasa ko sa 5 guys ako noon. 11. Minsan nga pinapanood ko yung mga nangyari sa amin last year nung winter. Grabe guys. Umiiyak na ako noon. Gawa nga ng nag-snowstorm. Si Marvin kasi, nabutan ka ba ng snowstorm dati? Oo. Ako ilang beses. Like -31. Ilang beses akong inabutan ng snowstorm, guys. Tapos, talagang ang taas ng snow, yung tipong walang masakyan na Uber. Nung time na yun, hindi ako marunong gumamit ng Wala ka namang Uber sa cellphone. Wala akong Uber talaga sa cellphone. Tapos hindi ako marunong gumamit ng paano yung magbabayad ng ganyan, online. Tapos sakto na may kasama ako noon na Indian na sabi niya siya na yung magbabayad dun sa akin. Pakistani ba siya? Nepali. Sabi niya siya na doon magbabayad para makauwi ako. Tapos nung nag-book siya, sabay dapat kami. Mahal. Tapos kinancel. Kasi hindi na kaya sa sobrang taas. Hindi na kaya nung sasakyan. Tapos ang ginawa namin, naghintay ata ako ng mahigit mag-1 oras ata kami. Ano ba nakauwi nun? Nung mag-1 oras na kami, medyo humina yun ng konti yung snow. Tumakbo kami dun sa kabilang kante. Ang layo, nawawala na ako ng hangin noon. Pinilit kong tumakbo yung kasama ko na ang bilis tumakbo. Tapos nakasakay kami. Tapos si Marvin, sinundo niya ako nun sa Kennedy. Basta yung mga snowstorm talaga, naiyak ako. Tapos uuwi ako ng oras na kasi medyo malapit lang siya kung may sasakyan. Pero dahil nga wala kami sasakyan, nagko-commute lang ako. Nakakauwi na ako mga 11, mahigit minsan alas 12. Depende pa yan sa ng bus pag may iwan ako, diba? Oo, naiyak ako nun kasi nga late na yung tipong nagtatrabaho ako sa umaga receptionist, tapos diretso na yung travel ko na
diretso na yun sa sa Five Guys noon. Hirap din ang dalawa trabaho na magkahiwalay. Malayo kasi, no? Oo, ganun lang. Sa oras sa tabihay mo, no? Wala pa. Wala pa naman isang oras, no? Hindi, mag-iisang oras din. Galing ni Scarborough Town yun eh. Mayroon pang line 3 noon sa line 3 ba yan? Oo, yung kulay blue. Tapos ang nangyari noon nung tinalisan ko. Oo nga, inalisan ko nga ata Five Guys. Five Guys inalisan ko. Tapos ang nangyari naman noon yung work ko noon sa downtown. Panggabi ako noon, part-time pa rin yan guys. Pero mas malaki yung sahod niya, saka may benefits nga din. Tapos, receptionist sa umaga, clean, housekeeping ako sa gabi. Ganon. Ay, ang tapos noon, mga 10:30, nakakauwi na ako sa bahay noon. Mga alas 12 na. Minsan, sinusundo ako ni Marvin dun sa kabilang tigilan ng bus. Tapos, spring na yun. Oo, spring na. Tapos, hanggang sa, nung nagdating na nga sa January, tapos, January to April ba? March? Bayaran na ng tuition niya. March yun. Doon namin nagala. Tapos 9,000 na agad yun. Yung tuition niya, tapos 1,000 lang yung naipon ko. Papalit kami pera. Papalit kami noon. Tapos yun. Kasi, nagamit namin. Tapos sabi ko sa kanya, hindi na natin gagamitin next time yung kalamama. Gagawan ko ng paraan hanggang sa, ayun na nga. Nung May ba? Hindi, March. Nag-start yung paputol-putol. March, pero hindi lagi. Oo nga, pero nag-start nga March. Nag-start ng March na nagta-13 hours na ako guys, hanggang June yun. Hanggang sa mag-resign na ako. Nung Maybe, isang buong buwan ka na. Oo nga, hanggang June yun, bebe. Ganun ba? Oo, na March, April, tapos paputol-putol, kinatake ko talaga kapag kasi may nagbabakasyon na pang umaga, nagagrab ko siya. Ako ang duty ng 8 hours sa umaga, tapos 5 hours sa gabi. Isang company lang yun. Ang ginagawa ko dun sa Eaton Center sa ilalim nun, di ba, parang may food court. Natutulog ako doon ng mga 30 minutes. Tapos, idlip lang ako. Tapos, back to work na uli ako noon. Tapos, nakakatuwa lang doon kasi yung mga naging katrabaho ko, mababait naman. Nung nandun na nga, si Kuya Ador. Tapos, ang turing sa akin doon, kabataan kasi ako. Tapos, parang mga lolo, tatay ko na yung mga kasama ko doon. Ay, puro lalaki. Kasi yung nandun ako talaga sulong babae doon sa table namin. Minsan nga, yung mga pagkain natitira. Kasi ang ginagawa ng pagkakain kami, nakasalpak sa gitna lahat ng pagkain. Parang buffet iba. Tapos, share. Minsan hindi na ako pinagdadala ng ulam. Kasi nga, ang dami nila magdala ng ulam. Tapos yung mga tirang pagkain, binibigay nila sa akin. Kasi alam daw nilang may work pa ako. Oo. Tapos dumating din sa point na na-hospital din yung papa ko. Ayan. Tapos, ayun, madaming tumulong sa amin. May mga subscriber din na nagbigay ng tulong. Tapos, meron din yung mga katrabaho ko. Tapos, hindi ko nakawento. Nakilala namin sila Tita Remy. Yan, si Tita Remy yung kaunahan kakilala dito, di ba, Bebe? Yung pinuntahan ako ni Tita Remy nun sa, sa trabaho ko sa receptionist. Lagi namin kasama nun sila Tita Remy. Tapos na yun, hanggang sa dumami na din ang mga kakilala namin. Sila Tita Rhea, sila Tita Regina. Yan, sunod-sunod. Kasi Ate Giselle muna, nakilala natin. Ate Giselle, in-approach ka sa Oo, doon din sa receptionist. Yan. Yung mga naging family namin. Baby pa, no? Tapos hanggang nakilala namin sila Ate Noel. Sunod-sunod na yan, guys, na nakilala namin. Pero nakatulong siya Ate Olive talaga. Nagka-work ako. Kasi nagka-work tayo parehas eh. Nagka-experience tayo. Experience kami sa fast food. Tapos, ayun na nga. Ang laki din ng namin pasalamat sa mga na-meet din namin. Kasi talagang inanalayan. Kami si Tita Rhea, binigyan kami ng grocery niyan. Halos isang buwan yung grocery namin nun. Kasi dalawa lang naman kami ni Marvin. Kasi yung potato, hindi ko namin nakain. Hindi kasi kami kumakain. Hindi ko mahilig ng potato. Tinubuan na ng tawag doon, mga ugat-ugat. Tapos, ayan, hanggang sa dumami na nga yung mga naging kakilala namin sa Toronto. Kaya nga, ayaw namin bumitaw sa Toronto kasi nga nandun na namin nabuo talaga. Kaso nga, dahil nga, ayan, nagkahigpitan na kailangan gumalaw na kami. Kaya hindi pwedeng kung kailan talagang walang-wala na, saka lang kami kikilos, diba? So, ayan na, nung winter pa, nung last year, bago pa lang kami ni Marvin, lagi siyang nilalagnat. Umaalis yan. Umaalis. Uy, pabalik-balik yung lagnat mo nun ha. Oo.
na tipong galing ako sa trabaho, guys, uwi ako mga alas 12. Pinupunasan ko pa yan kasi nga ang init-init. Tumatawag pa ako sa papa ko kung anong pwede kong gawin kasi nga nilalagnat. Ayun. Tapos, nag-i-snow. Puro paso. Yan. Tapos, ang nangyari pa nga noon, napasok yan ng school, nilalagnat, nag-i-snow pa. Kasi may quiz siya, hindi pwedeng absent siya. Kaya, no choice talaga. Naglalakad pa yan papunta dun sa bus stop. Grabe, ang hirap nung pinagdaanan din namin last year. May mga ibang... Mahirap man, pero kaya naman eh. May mas mahirap pa naman sa sitwasyon, diba? Mahirap, pero kaya naman. Oo, meron naman kami mga struggle na hindi namin sineshare sa inyo. May mga blessing din kaming natatanggap na hindi rin namin sineshare. Siyempre, pang amin na yon. Mukha lang akong lahat sinasabi, pero hindi pa lahat. Hindi pa yan. Mga nakaano pa yan. Tapos, tapos ayun na nga, dumating sa point na dire-diretso na yan, nag-summer na. Importante na mag-buy time tuition ng Ayun. Yun kasi yung Tapos nag-resign ako sa trabaho ko nun sa dun sa housekeeping kasi akala ko nga may work na ako na sasalubong na ganyan. Pero hindi pala natuloy yung work ko. So, 3 weeks akong tenga noon, guys. Na-stress ako, nasa bahay lang ako. Pero yung asawa ko, hindi naman niya ako ni-pressure sa paghanap ng work. Sabi niya sa akin. Naman tayo, diba? Oo, naipon naman kasi nagbayad kami ng tuition na lang na 8,000 ba? Masa 8,000 plus. 8,900. Oo, ganun. Yun nga, nung napagbayad kami, may sobra dun sa ipon ko. Sobra pa. Kasi nga, di ba ang haba? Na tuition kasi may ilang buwan pa. Ilang buwan o linggo, no? Para mapag-ipon, no? December June ako nag-ano Ayun, kaya pa yun. Basta kaya pa yun nung last tuition. Sabi pa nga niya sa akin. Sabi nga ni Marvin nun sa akin kung wala talaga, gamitin na lang uli namin ko lang Mama Aida. Sa awa ng Diyos naman, nakakuha ako ng full-time. As in full-time na. Doon lang tayo nakakuha ng OHIP. Doon lang. After 8 months, doon lang kami nakakuha ng OHIP. Kaya nga pag nagkakasakti or nagkakasugat, nakakabada ko kasi nga wala kaming OHIP. Buti na lang may insurance siya. So, yun minsan ang nagagamit niya. As nagka-full-time na ako, nagka-OHIP na kami. Kasi ang tagal din bago ako nakakuha talaga ng full-time. Nahirapan talaga ako makakuha ng full-time. Di ba, resign ako sa Yun. Siya, nag-Tim Hortons. Starting ng May, katapusan yun. Tim Hortons na ako. Kasi konti lang Nahirapan din kami mag-ipon dahil nga yung part-time ni Marvin. Sa 5 guys, konti lang. Minsan sa isang linggo, 5 hours na lang din yung na-duty niya. Ganyan. Siguro dahil din sa schedule din kasi iba-iba yung schedule. Nag-chat si Ate Maylin. Yan si Ate May. Yan si Ate May, kaibigan niya yung manager sa Tim Hortons. Kami dapat dalawang mag-apply. Ang nangyari lang, dapat baker din ako noon. Tapos sinabi sa akin ni Marvin. Baker ba? Oo, baker din dapat Hindi ako. ba front? Hindi ko alam. Pero sabi niya mapagod daw. Kaya sabi niya wag na daw ako magtuloy. Tinuloy ko ng housekeeping ko. Tapos ang layo din ng biyahe mula sa amin. Mga 2 hours din yung namin. Commute lang kasi kami. Pasok ko naman 2 days a week lang naman. Kaya okay lang naman. Trabaho, di ba? Pasok ko Saturday, Sunday. Ayun. At least naman nakasurvive naman kami. Dami naman nakilala sila. Kuya Chris, Pati Noel, sabi ko. si Claire. Ang dami pa Dami kami nakilala nga sa Toronto. Mga tropa na mga naging tropa ko kahit minsan wala akong day off. Tapos ini-invite kami sa mga event nila. Pumupunta kami kahit puyat pa ako. Galing akong trabaho. Minsan nakakatulog na ako dun sa bahay. Habang nakikipagkwentuhan, ganyan. Hanggang sa dumating na yung bagong taon. Tapos, tapos natin New Year, nagpadala na tayo. Ayun, nagkaroon kami. Tuwan-tuwa kami. Nakapagbayad kami ng last. Kasi nung tuition nung November, nagbayad kami. Tapos yun, wala na kami iisipin. Ayun, ipon-ipon na kami. Bumili tayo ng gamit, no? Regalo para sa family, di ba? Oo, nagpadala kami balik na. Ang nangyari pa nga niyan, guys. So, nagkaroon ako ng bagong trabaho. Yun na sa factory. November ako nag-factory. Parang, kasi mas malapit sa amin. Tapos, mas malaki din yung sahod. So, lumipat na ako doon. Doon na ako, nag-start na ako doon sa factory. Tapos,
ang nangyari nun, wala pa akong isang buwan, biglang nag-announce na ano daw, na magbabawas sila ng tao kasi nga daw, slow daw. Kasi nga, ang plano namin, magpapadala kami ng balikbayan box. Tapos sabi ni Marvin, kung mawawalan daw ako ng work, wag na lang daw ituloy kasi mawawalan kami ng ipon, sabi ni Marvin. Sabi ko, sige, hindi na. Tapos, mismong Friday na nun, guys, biglang sinabihan ako, hindi daw nila itutuloy yung pagbabawas. Ay, ako na lang yung natira. Yung ibang makasabayan ko na, na lay off na. Tapos, tuwan-tawa ako nun kay Marvin. Tapos, nakapag-Boxing Day kami. Hindi man... mali tayo. Parang nag-Uber tayo pag-uwi, no? Kasi nag-commute kami. Sobrang dami naming bit-bit. Pero, ang saya lang din. Kasi nakapag-experience kami magpadala ng ganon. Kasi Marvin, di rin ikaw nakapag-experience sa barko ka, no? Yung mga palagi. Parang namimili ka ng chocolate sa Pinas na, no? Ayun, na-happy lang kami kasi naka-experience kami nun. Kahit hindi ganun kadami. Mga chocolate, yung mga pinadala din namin. Madami, no? Saka mga bat and body nung nag-sale yung bat and body. Ayun, oo, sa sapatos. Pumila pa tayo, puminat 2 hours. Kasi hindi naman lagi. Kaya tinagana namin. Ngayong taon wala kaming napadala. Kasi syempre, na uli kami, naglipat kami. Tapos ayun, nung January 2024 na. Nag-graduate na. Na-apply si mama ng visa. Oo, na-apply yun. Nag-DIY lang. December ata yun. January ba? January nag-apply, bebe. Yan. Tapos yun, nag-follow up ako after 30 days ata. 30 days ba? Para mga 1 month lang din yun, yung na-approve. Sabi nga nila, ang bilis daw nung tapos... Mabilis, pero mas mabilis yung sa iba, 10 days lang. 10 days lang. Yung natin ilang days lang, di ba? Oo, tapos ang nakakatuwa lang din kasi syempre, hindi rin naman nakalain ma-approve din. Sila mama kasi nga madami rin na-refuse na sa tourist visa. Tapos yun. Para nga makapunta sila sa graduation ni Marvin. Mula noon, di ba, nag-ipon-ipon na tayo. Ipon. Kasi natanggap ako sa trabaho, ganyan, electrical. Kasi yun pala, hindi rin pasok pang PR. Excited pa mo din tayo, no? Kasi yung trabaho. Ipon lang kami noon. Kung makikita nyo lumalabas, hindi tayo masyadong lumabas winter noon eh. Hindi. Oo, doon nag-ipon talaga kami kasi may dadating na sila Mama Aiba spring na noon. Doon lang kami gumastos. Wala pa sa isip namin. Wala pa kami sa akin, hirap. Commute. At least nakasurvive tayo. Na-enjoy ka. Mas enjoy kung may sasakyan. Naman. Nakasurvive naman kami ni Marvin. Ayun nga, naging honor student si Marvin. Kahit busy si Marvin sa niya. Kasi nag-work siya, tapos nag-i-school siya. Ay, yung sa work niya, time na yun noong January. Pag in-announce na pwede na kayo mag-full-time, di ba? Parang full-time. So, January? January. Ayo, pwede yun. Anli sila. First quarter ng 2024. Naka-anli sila noon. Kaya, ako 3 days, binigyan ng 3 days. Oo, kaya ang laking bagay din. Kaya naka-ipon din kami. Tapos hanggang sa nagkaroon na ng full-time. Kaka-full-time lang ni Marvin noon. March ba yun? Ay, May pala. May, parang ilang araw lang dadating na sila Mama Aida noon. Tapos ayun na nga, na-enjoy naman namin yung nandito sila Mama Aida. Talagang everyday talaga yung namin. Everyday yung magala namin. Minsan di ako kasama. Minsan hindi talaga. Kasi pagod na pagod kami. May araw ba na hindi gumala? Meron. Parang halos everyday yun eh. Kung masasakyan sana, sa maganda. Kaya kami sasakyan. Nag-rent kami. Parang 5 pesos magkano na nagastos namin. Parang 1,000 Punta tayo ng Niagara Falls. Madami kaming mga pinuntahan na hindi natin napupuntahan pa, no? Ayun. Kasi nga, ang nasa isip namin ni Marvin, kaya hindi muna namin pinuntahan yung iba na kabilang dalawa. Datating sila Mama Aida, yung parang sabi na, saka na lang namin puntahan pag dumating na sila Mama Aida para isang gastusan na lang. Sa ASEAN Tower, yung taas. Yung experience namin. Aquarium. Sila Mama Aida, first time. Halos first time yung mga pasyal-pasyal namin. Puro first time yun. Syempre, para naman sulit din yung bakasyon nila Mama Aida, hindi rin namin alam kung kailan pa uli sila makakabalik dito sa Canada. Tapos yun, pag-uwi na Mama, tulog kami 1 linggo. 1 linggo yan, pag-uwi ka ng trabaho. Pag-uwi namin alas 4, no?
Tulog agad tayo, no? Nakadating kami alas 4 kasi. Tulog na. Tapos yun nga, ang landlord namin, ang bait din nung birthday siya ka-graduation ni Marvin, nag-celebrate namin dun sa backyard. Ang bait nung yung landlord, pinagsabay na namin yon. Bait ng landlord namin, ini-entertain din niya yung mga bisita namin. May nag-comment nga, ay hindi, oo nga, hindi, nag-comment nga doon na ang bait doon ng landlord namin kasi bihira lang doon yung mga landlord na gano'n. Tapos, ayun na nga, iniikot din niya. Ang dami naming bisita na nakakatuwa. Hindi pa nga lahat ng mga, yung mga parang naging family na namin, yung mga in-invite namin. Yung iba hindi nakapunta kasi nga nung time na yun, Father's Day pala. Nasaktuhan na Father's Day. Sa klase ko, dalawa lang pumunta. Oo, kasi may kanya-kanya kasi silang lakad na din. Tapos hanggang sa nakauwi na sila mama, hanggang sa dumating na yung point na naghigpitan na guys. Yung time na yun kasi, nagbabalak na kami kumuha ng second hand sasakyan. Kaya pala hindi natuloy, lilipat pala kami. Kaya pala lagi kami nag-isip, parang naano tayo no, wag muna hanggang sa hindi na natuloy. Tapos na ayun na nga, nalilipat na pala kami. Yan, gusto lang din namin mag-thank you kay Kuya Mark. Kasi yung dumating nga, nung dumating kami dito, inalalayan kami. Hindi. Nagbisita ako dito. Kala Ate Maan, nag-stay din yun. No? Si Ate Maan, di ko pa ngayon namimit ng in-person. Siya pa yung nauna kasi lagi kami magkausap ni Ate Maan. Ayun. Thank you din kay Kuya Mark kasi syempre inalayan kami. Tapos nagka-work ako. Thank you din kay Pastor. Okay, Pastor din po. Thank you din. Inalayan din po kami. Tapos na-meet ko nung pumunta kami dito. Si Kuya Mark, ano nga yan? Nalimutan ko pa sasabihin ko kasi. Ayun, hindi kami nakapunta kala Kuya Mark kanina. Dapat kasi in-invite kami ni Kuya Mark na salubong nga ng kahapon. Salubong ng 25. Ay birthday po ng landlord namin. Kaya hindi kami nakapunta. Sinabi ko naman yung kay Kuya. Tapos, ayan. Hindi kami nakapunta ngayon kasi may bisita kami kanina. Pagkaalis ng bisita namin guys, nakatulog na kami. Nagising na kami. Alas 6 na yun, no? Alas 6 na kami nagising. Sisimba kami, ayun. Pero nakabati naman kami kay Kuya Mark. May balak naman na kami pumunta. Siguro, sa bagong taon na lang, guys. Kami bisita. Kasi, bukas, Boxing Day, for sure, magagala sila Kuya Mark niyan, Boxing Day. Tapos, kami naman ni Marvin, labas kami siguro tanghali na. Tapos, kasunod na araw, back to work na uli ako, guys. Tapos, pag nagka-off na ako, doon ako bibisita kay Kuya Mark, yan. Siyempre, hindi namin makakalimutan yan. Na namin yan si Kuya Mark, part na ng family din namin yan dito sa Regina. Hindi tulad sa Ninong. Ninong, Mark! Pag kinasal pala tayo ulit sa simbahan, Ninong natin si Kuya Mark, no? So, ayan. Ayun nga naisip nga namin yung mga naging family namin dito, yun ang magiging ninong at ninang namin pag kinasal kami sa simbahan. Bebe? Kasi wala kaming ganun sa Pilipinas, konti lang. Ang mga naging ninong namin dun, mga galing sa parents namin kasi biglaan yung kasal namin, wala pa naman kami talagang as in nakaka-cruise. Si Ninang Adel lang. Ninang Adel nga. Yung laging, one year pa lang kami ni Marvin nagpresenta ng maging ninang sa kasal namin. Tapos yung ninong namin, si Ninong Ray Ninong Ray na manager ko nun sa hotel, guys. Ayun. So, ayun. Madaming nangyaring hindi maganda, pero madami ding mga magandang nangyari. Lesson learned sa mga di maganda. Tapos maging thankful sa maganda nangyari. Yes. Ayun. Alam namin nag-work na kami, ganyan. Ang iisipin na lang namin ngayon, yung paano kami magiging permanent resident dito sa Canada. Tsaka makasurvive sa lamig. Sa lamig. Kasi pagdating pa lang namin, nag-winter storm na. Sa expenses naman, nakakasurvive naman kami sa expenses. Kami makaipon, okay lang. Basta maging PR muna, bebe. Yung pera naman, madali na rin kitain kapag nag-stay na talaga kami dito. Tsaka maging healthy lang yan. So, ayun guys, madaming nangyayari talaga na mga hindi talaga inaasahan. May mga time na may mga emergency talaga, may time na masasaya talaga. Sa lahat ng mga taon nangyayari. Kailangan lang talaga natin maging malakas, no? Kasi kung
Lahat naman tayo. Ako, si Marvin, pag may mga problema naman, walaan lang yan, matatag yan. Pero nakakaisip ng negative. Ako naman, pag may problema, hindi na kaya, umiiyak ako. Ano ba? Okay lang naman yun. Umiiyak ako kay Marvin. Yan, kay Wala Marvin. mas maganda nga iiyak kasi mas nalalabas mo yung ano. Si Marvin lang nakakakita ng mga problema ko sa buhay. Siyempre, asawa ko yun, sa kanya ako mag-share. Umiiyak ako sa kanya. Hindi naman niya may iwasan, di ba? Tapos, ayan. So, malapit na mag 2025. Mag 6 years na tayo. 6 years. May Tim Hortons ang bibig. Tapos, ayan. Wala, masaya naman kami sa life namin kahit sinasabi ng iba na wala daw nakakaingit sa amin kasi hindi nga kami PR dito. Okay lang naman. Puro utang na daw kami dahil nga kumuha kami ng sasakyan. Kailangan din kasi namin. Tapos yung mga nasasabi na hindi maganda sa akin, hinayaan na lang din namin. Magte-thank you na lang po kami kasi nanonood po ka sa YouTube channel namin. Ayan. Tapos, ano pa ba? Basta yun, na ano lang, masaya lang kasi kahit papano, kahit nahihirapan kami dito, kinakaya pa rin namin. So, wala namang mga naging problema, na-approve yung visa nila Mama Aida, na-approve yung PGW, o nakagraduate si Marvin, nakasurvive sa mga expenses, nagka-work kami dito. Ayun. So, importante din yung mga yung mga nangkakalala natin. No? Di naman po namin nalilimutan sila. Minsan tumatawag po kami, minsan tumatawag sila. Kaso nga, syempre, kung makikita nyo, lagi ako nag-upload, pero hindi naman po porket lagi ako nag-upload, hindi ako busy sa bahay. Yan. So, ayan, excited na akong pumasok ang 2025. Sana maging maganda ang pasok ng 2025 natin. Pero feeling namin, may magandang blessing sa 2025. Sana maganda yung kalabasan lahat. Hindi lang sa amin, para sa lahat po ng mga lumalaban dito sa Canada. Kung hindi man, positive pa rin. Papauwi and uwi po tayo. Tapos, gawa na lang ulit tayo ng parang kung paano makabalik dito. Basta hindi lang tayo gagawa ng masama, di ba? Para makabalik kami ulit dito sa Canada, guys. So, yun lang po. Sobrang thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Since day 1 na dumating kami dito sa Canada, December 2025, 2022, tapos ngayon po, December 25, 2024 na. Sorry, nabulol na tayo, no? So, ayan, 2 years na po tayo at patuloy pa rin tayong lalaban dito sa Canada kahit mahirap. Yun lang, guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye! Guys, gusto lang din namin mag-thank you kay Kuya JP. Yan. Siya din yung kaya nagkaroon din ng work si Marvin. Sa kanya namin nalaman. Kung hindi dahil kay Kuya JP, wala. Oo. Tsaka sa kama. Sa kama. Wala kasi yung kama sa rice cooker. Kama si Marvin. Ayun. Yan kay Kuya JP. Laking tulong. Special mention talaga. Yan. Thank you talaga Kuya JP. Hindi namin siya minimension masyado ngayon lang. Kasi siya high profile. Siya bilyonaryo sa Saskatchewan. Kaya secret lang. Sila yung bumisita sa amin kanina dito sa dito sa bahay. Kasi nga katrabaho din ni Kuya Christian. Katrabaho kami. Silang tatlo magkakatrabaho doon sa Kipling. Ayan, si Kuya PR na siya. Kaka-PR lang niya this year.